Infinix Smart 10 versus Realme C71. Ito yung dalawang pinakasulit na smartphone below 5,000 pesos. Pero isa lang naman yung kailangan natin. Si Infinix ba yun na smartphone na smart pa yung pangalan? Ang talino, di ba? Or si Realme C71 na real tapos malaki yung battery. Parang akin. Well, tutulungan ko kayong makapag-decide kung ano nga ba talaga dito sa dalawang to. Dahil alam ko naman ngayon, medyo mahirap na makabili ng isang smartphone. So, sure na hindi mo pwedeng bilhin etong dalawang to. Kaya naman, thanks to me, i-compare ko to pagdating sa build, display, performance, camera, and even pagdating sa battery. That is why, have a seat and finish the video para naman malaman mo kung ano nga ba talaga dito sa dalawang to yung para sa'yo. And let the battle begin in 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JTeen TV. Now, before we compare these two phones, I just want you to know na meron tayong ongoing na giveaway na itong Tecno Povo 7. So, para maka-join, subscribe, and also follow nyo lang din kami sa aming Facebook page. Now, back to these two phones, pag-usapan muna natin yung kanilang mga presyo. Dito guys, sa Infinix Smart 10, yung kanyang 128GB na variant is around 4,000 pesos, while yung 256GB naman is around 4,500. And dito naman kay Realme C71, yung kanyang 64GB na variant is 3,900, while yung kanyang 6128GB na variant naman is around 5,100. Now, dun pa lang malalaman nyo na hanggang 128GB lang ay itong si Realme C71, while ito naman si Infinix ay hanggang 256GB. And also, even with the bigger storage, mas mura itong si Infinix Smart 10 compared dito kay Realme C71. Now, alam nyo na yon, punta naman natin yung totoong review. Pag-usapan naman natin yung kanilang build quality. Kung makikita nyo naman dito guys, etong si Infinix Smart 10 resembles iPhone 16 camera module, while eto namang si Realme di ko alam. At the back, ibang-iba talaga yung kanilang design dahil nga si Infinix Smart 10 ay para siyang simple but elegant, while eto namang si Realme C71 ay medyo nagsho-show off. Although, subjective para naman to. Merong mga tao na gusto talaga yung punong-puno ng design na smartphone. Meron pang ilaw dito na tinatawag nilang cam pulse light, which is meron din namang purpose. Umiilaw to kapag merong mga tumatawag, notification, or pwede rin siya naka-andar lang all day. Which is wala yan dito kay Infinix Smart 10. Ngayon, same lang talaga yung kanilang size dito guys. Even the thickness is just the same. Sa right side, makikita natin yung kanilang mga fingerprint scanner. Dito sa baba, nakalagay yung kanyang Type-C port, and also meron din silang mga audio port. Dito naman sa left side, nakalagay na din yung kanilang mga SIM card tray, which is same lang din sila na merong dual SIM plus 1 SD card. Kaso nga lang, dito kay Infinix Smart 10 guys, nag-o-offer na siya ng 2 speakers na up to 300% volume na wala dito kay Realme C71. So, single pairing speaker lang to guys, pero okay din naman yung kanyang sound quality. Ang isa pa na wala dito kay Realme C71 is yung kanyang front flash, which is gamit na gamit din kapag nagvi-video call kayo kapag gabi, di ba? Mas makikita kayo ng bebe nyo. Aside from that, so far, same lang talaga sila with the plastic back, plastic frame. Meron na din tong mga IP64 water and dust resistance, and also, drop resistant din silang dalawa ng up to 1.5 meters. So, kapag meron kang binili dito sa dalawang phone na to, expect nyo na parehas na silang matibay and maglalast talaga. Siyempre, wag nyo na talagang itatapon para lang sa mga aksidente. Lahat ng bagay kapag sinira mo, masisira talaga. Aray ko! But yes, pagdating dito sa build quality guys, I would go for the Infinix Smart 10 dahil nga sa kanyang dual speaker tapos front flash. Aside from that, same lang naman talaga sila. Depende na lang talaga sa'yo kung ano yung mas trip mo pagdating sa kanilang design. Simple, flashy. Now, dito naman sa kanilang mga display, guys, kung makikita nyo, same lang etong dalawang phone na to. They got 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 120Hz refresh rate. The only difference dito, guys, is yung kanyang brightness. So, si Infinix ay merong 700 nits, while si Realme naman ay merong 725 nits. Napaka-konting difference lang. Siguro kapag hindi mo talaga sila tinititigan, hindi mo talaga malalaman kung ano yung mas bright. Pagdating sa kanilang mga bezel, same lang din. Makapal silang pareho dito sa may bottom part, and medyo slim na rin pagdating sa kanilang mga sides and sa top bezel. Napaka-smooth gamitan itong dalawang to dahil nga sa kanilang 120Hz refresh rate. Para silang napaka-smooth gamitin pang SOCMED or pang scroll lang dahil nga guys sa kanilang 120Hz refresh rate. I'm pretty sure na mag
naka-enjoy na kayo dito sa dalawang phone to, and I think na hindi na natin to patatagalin pa. Dahil nga, same lang talaga sila except sa brightness. So, mapipilitan ako ibigay dito kay Realme C71. Konting-konti lang naman yung difference. Now, let's talk about performance. So, etong dalawang phone to ay merong Unisoc T7-250 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali GPU 7 MP1 naman pagdating sa kanilang GPU. The only difference na agad-agad mong malalaman with these two phones is that si Realme C71 ay meron ng full Android, while si Infinix Smart 10 naman ay meron lamang Go Edition. Pero kung okay ka lang naman sa Go Edition, pwede na rin to. Dahil nga guys, pagdating sa features, hindi na rin to magpapatalo. Kung si Realme ay merong Ask Gemini, si Infinix Smart 10 naman ay merong DeepSeek R1. Pareha silang AI assistant, and ngayon, tingnan natin kung sinong mauuna. Hold lang natin yung power button. Open Facebook. O, diba? Halos 1 second na nauna etong si Infinix Smart 10. So, kahit pala full Android etong si Realme C71, it doesn't guarantee na mas smooth siyang gamitin or mas lag-free siya compared dito kay Infinix Smart 10. Para sa akin, na-optimize na din kasi nila etong Go Edition pagdating sa mga murang Infinix. Pagdating sa Antutu benchmark naman, ganun din. 274,000 yung nakuha ng Infinix, while 266,000 naman dito kay Realme. So, for me, hindi naman talaga big difference yon. Personally, parang chamba-chamba lang din kasi yung score dito sa Antutu benchmark, guys. So, wag kayong purely mag-base dyan. Dito naman sa experience ko sa Mobile Legends and Call of Duty, playable na etong dalawang to. But sa Mobile Legends, guys, meron ng ultra graphics si Realme C71, while high graphics lang dito kay Infinix Smart 10. Kung big deal sa inyo yung graphics dahil palagi yung piniflex, dito ka na kay Realme. Pero kung okay ka lang naman na purely performance is lang, kung ano yung na-experience mo, hindi mo na pinapakailaman yung nasa settings, same lang talaga yung gameplay ko with these two phones. Para silang makakapaglaro ng Mobile Legends ng around 50 to 60 FPS, which is okay na. And sa Call of Duty naman, around 40 to 50 FPS. Para sa silang mako-consider ko ng budget gaming phone. Dahil nga guys, goods na rin talaga etong processor na to when it comes to the price na 5,000 pesos and below. Overall, ibibigay ko dito yung panalo kay Realme C71 because meron siyang full Android. Pero again, i-remind ko lang kayo na hindi laos or hindi malayo yung difference nila nitong Infinix Smart 10. Pero again, i-remind ko lang kayo na hindi talaga nagpatalo etong si Infinix Smart 10. Malakas pa rin siya guys. Kaso nga lang, medyo deal breaker kasi yung Go Edition compared sa full Android. Now, let's talk about the battery of these two phones. So, eto guys, si Realme C71 ay meron ng 6,300 mAh, while eto naman si Infinix Smart 10 ay meron lamang 5,000. Pagdating sa charging naman, nagsosupport na si Realme ng 45 watts SuperVOOC, while eto naman si Infinix ay meron lamang up to 15 watts of charging. When it comes to my test, like tuloy-tuloy na gaming, etong si Realme C71 ay umabot na ng around 9 hours, while eto naman si Infinix Smart 10 ay around 7 hours lamang po. Now take note, tuloy-tuloy talaga yan, and medyo obvious naman na yung mas makunat yung mas malaking battery. When it comes to charging naman, from 0 to 100%, etong si Realme C71 ay na full charge na in just 1 hour. While eto naman si Infinix Smart 10 ay umabot pa ng around 2 hours. So, napaka-simple lang na comparison. Panalong-panalo etong si Realme C71 pagdating dito. Bugbog sirado si Infinix dahil nga malaki na yung battery tapos malakas pa yung charging. Parang akin lang yan. Malaki na, malakas pa. Now, let's talk about the cameras of these two phones. So, eto guys, si Infinix Smart 10 ay merong 8MP main camera and 8MP selfie camera. While si Realme C71 naman ay merong 50MP main camera and 5MP selfie camera. So, napaka-huge ng difference pagdating sa kanilang megapixels. Pero ngayon, tingnan natin yung result. As you can see, kapag tao yung pinipicturan mo or yung mga portrait shots, mas okay para sa akin etong si Infinix Smart 10. Mas natural siya, mas balance yung contrast and color. In short, mas maganda siya. Dito kasi kay Realme C71, I think mas saturated and also mas contrasty yung kanyang result. That is why, if you love taking photos of products o di ka naman yung mga lugar or pets, mas magugustuhan mo yung result nitong Realme C71. Mas sharp din siya with a 50MP and mas okay talaga siya para sa akin overall. Yung lamang lang talaga ng Infinix Smart 10 dito guys is mas better siya ng konti pagdating sa color production and color science. Pero, yun lang naman. Dito kay Realme C71
C71, mas sharp, mas vibrant yung colors dahil nga mas saturated siya and mas contrasty. Sa video naman, mas lamang dito guys sa Infinix Smart 10 dahil nga makakakuha na siya ng 2K at 30 FPS while ito naman si Realme C71 ay hanggang 1080p at 30 FPS lamang po. So kung picture-picture ng tao tapos video yung gagawin mo, choose the Infinix Smart 10. Pero kung gusto nyo naman yung mas sharp, mas vibrant, and mas contrasty, well definitely go for the Realme C71. Mas mararecommend ko talaga to guys, especially kung gusto nyo yung mas nagpa-pop yung colors sa inyong mga pictures. Hindi ko lang alam kung bakit hindi na lang sila naglagay ng 2K din pagdating sa video. Panalo din sana to. Pero yes, when it comes to the camera, itetry ko etong dalawang phone na to. Overall, pagdating sa build quality, panalo para sa akin etong si Infinix Smart 10. Pagdating naman sa display, panalo ng konting-konti etong si Realme C71 dahil nga mas bright siya. And sa performance naman, panalo pa rin si Realme dahil nga full Android na siya. And also sa battery, bugbog sarado etong si Infinix Smart 10. Napakalaki tapos mabilis pa. And lastly, pagdating sa camera, tayo silang dalawa. So guys, if you're looking for a phone sa lagang 5,000 pesos, choose the Realme C71. Pero kung gusto nyo yung mas lesser price tapos bigger storage, go for the Infinix Smart 10. Bihirang-bihira lang to guys mangyari na merong dalawang brand na napaka-competitive talaga yung labanan. I honestly think na etong si Infinix Smart 10 na yung pinakasulit until nirelease nila etong si C71. So yun na naman for this video. Overall, natalo etong si Infinix Smart 10. So, kung gusto nyong malaman kung meron pa bang tatalo dito kay Realme C71, well, subscribe lang. Dahil nga, nire-review ko lahat ng mga sulit na smartphone, tapos, i-compare ko din. Also, comment down below guys kung ano sa tingin nyo yung mas better dito. Tingnan natin. Pero first, bibilin ko muna. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and also, don't forget about the giveaway.